Natatakot akong tingnan kung ano yung nasa ilalim ng kama kapag natutulog ako sa ibang bahay. Baka kasi may makita akong hindi inaasahan. Story time. Kwento to ng kaibigan kong si Paul nung isang beses na nakitulog siya sa isang lumang bahay sa probinsya. Meron kasi siyang trabaho at para makatipid, doon siya nakituloy sa kakilala niya. May bakanting kwarto naman para sa kanya. Doon siya pinatuloy sa kwarto ng lola ng kakilala niya. Total, wala namang umuuko pa noon simula nung namatay yung matanda, ilang taon nang nakakalipas. Ako nga pala si Lester at mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Kung di nyo pa ako pino-follow, i-follow nyo na ako. Hindi naman matatakotin si Paul at sanay naman siyang makitulog sa ibang bahay. Pero nung panahong yun, meron siyang nararamdaman na kakaiba. Gusto sanang tanungin ni Paul kung anong nangyari dun sa lola ng kakilala niya. Pero ang bilin sa kanya, wag na wag tatanungin kung ano ang nangyari sa matanda. Nalulungkot pa rin daw kasi ang pamilya sa pagkamatay ng lola. Pero totoo ba to? Sa kwarto ng lola kung saan natutulog si Paul, okay naman daw. Masyado lang luma yung mga gamit. Yung kama, luma na. Ramdam na yung katandaan at unstable daw. Sabi ni Paul, titiisin na lang niya kasi isang gabi lang naman. Nung madaling araw, biglang nagising si Paul dahil naramdaman niyang merong gumagalaw sa ilalim ng kama. Natakot siya bigla at nagdesisyon na sa sala na lang matutulog. Pagbangon niya, biglang nakarinig ang buong bahay ng malakas na kalampag. Bumigay yung kama na tinutulugan ni Paul. Nagising ang lahat ng tao at pinatulog na lang siya sa kwarto ng kakilala niya. Kinaumagahan, pagising ni Paul, kwinento niya kaagad yung narinig niya sa ilalim ng kama. Nagulat siya sa sinabi ng kakilala niya. Ang sinabi, ayaw nga pala, nung naglinis ng kwarto, may nakitang patay na ahas. Nadaganan ata nung nasira yung kama. Galing yata sa kabilang bukid.